Sadyang mapanlinlang ang kagandahan at kahit sino ay pwedeng kumagat sa bitag. Lalo pa at nahumaling at nagpapadala sa tawag ng laman. Maging tuso at mapanuri upang hindi basta-basta matukso sa pisikal na atraksyon ng isang babae. Ang tanging hatid lamang nito ay kasawian. Magandang araw sa iyo, Mr. Narrator, at sa mga nakikinig dito sa channel. Matagal na po akong nakikinig ng mga kwentong kababalaghan sa inyong programa. Kaya naman, naglakas loob akong magbahagi sa inyo ng kwento. Ang aking ibabahaging karanasan ay personal naming napagdaanan ng aking kaibigan na si Roy noong magbakasyon ako sa probinsya ng aking biyanan na mahigit ilang dekada na ang nakakaraan. Matagal na rin namatay ang aking unang asawa, pero malaki pa rin ang respeto ko sa aking biyanang babae na si Nanay Celia. Ina pa rin ang turing ko sa kanya. Hindi ko makakalimutan, taong 1997. Mahigit 2 taon na noong namatay si Mercedes at buwan noon ng Mayo, kung saan mainit ang panahon at kasagsagan ng aking pagbabakasyon. Katatapos ang kontrata ko bilang construction worker at wala pa akong panibagong kontrata. Pinapunta na muna ako ng aking biyanan sa probinsya ng San Carlos para matulungan ang kanyang 2 kapatid sa bukid. Abala kasi ang iba nilang mga anak sa pag-aaral at pagtatrabaho. Ako lang ang pinakamadaling mapapakiusapan dahil paboritong-paborito ako ng aking biyanan kahit na namatay na ang kanyang anak na aking asawa noon. Ayaw ko pa sanang pumayag dahil balak ko na sana na mag-apply ng ibang trabaho at baka matagalan ako bago magkakontrata. At saka naisip ko na baka mainip ako dahil nasa liblib na lugar ang bahay nila at malayo sa bayan. Kaso ay mapilit ang tatay ko at kung ano-ano pang magagandang bagay ang mga sinabi niya para lang mapapayag akong magbakasyon doon kahit ilang linggo lamang bago ako mag-apply sa trabaho. Nabanggit pa niya sa akin na mas malilibang ako at makakaiwas sa gastos dahil siguradong panay ang paglabas ko kasama ng mga kabarkada ko kapag nainip ako sa aming bahay. Dagdag pa niya na pwede akong maghanap ng panandaliang trabaho sa probinsya at baka mas mapabuti pa ang buhay ko sa lugar na yon. Saglit akong napaisip at pinagnilayan ko na mabuti ang mga bagay-bagay. Sanay na kasi kaming palaging hindi madalas nagkakasama ng tatay ko dahil abala din siya sa trabaho, samantalang ako naman ay abala din sa pagko-construction. Maluwag siya sa akin, basta magsasabi ako kung saan ko gustong pumunta at sino ang makakasama ko, kahit na matanda na ako. Ganoon kalaki ang respeto ko sa kanya. Kailangan lamang ay mag-ingat ako parati. Hindi siya ang tipo ng maghihigpit dahil dadalawa lamang kaming namumuhay sa aming lugar. Bumalik ang isip ko sa aming kasalukuyang pinag-uusapan. Sa sinabing iyon ng tatay ko ay saka pa lang ako nainganyo, kaya naman kinalimutan ko na ang mga negatibong kaisipan ukol sa pagbabakasyon sa probinsya. At sa mga sumunod na araw ay nag-impake na ako ng mga gamit. Napakalayo ng biyahe ko. Kung tutuusin ay malaking pamasahe, pero mabuti na lang at hindi bumaliktad ang sikmura ko dahil sa tagal ng pagbabiyahe. Nahihilo at sumasakit ang ulo ko dulot ng matinding init ng panahon. Naibsan lamang ang sakit noong bandang magtatanghali na at nakakain na ako ng maayos. Pagdating ko sa probinsya ay talagang namangha ko sa dami ng pagbabago. Maraming mga sasakyan, kabahayan at iba't ibang tindahan at malawak na daan. Ibang-iba noong bata pa lang ako na talagang kakaunti ang mga bahay. May mga lubak sa daan at mangilan-ngilan lamang ang sasakyan, kaya napipilitan ang iba na maglakad. Ganoon kahirap tumira sa mga lugar na kakaunting transportasyon. Sumakay ako ng jeep at halos inabot ako ng 1 oras sa pagbabiyahe. Kung saan-saan pa huminto ang sasakyan dulot ng mga pasahero. Medyo sumasakit na din at nangangalay ang puwet ko sa matagal na pag-upo. Pagkarating ko sa bukana o mismong welcome ay tumigil ang jeep.
at bumaba ako sa sasakyan. Tumawag ako ng driver na nakaparada ang tricycle sa may gilid at pagkatapos ay nagpahatid ako sa loob ng isang liblib at masikip na lugar patungo sa bahay ng mga kapatid ng biyanang ko. Inabot ako ng kalahating oras bago ko narating ang kanilang bakuran. Nabuhayan na ako ng loob at parabang nawala ang masakit sa katawan ko dahil sa wakas ay nakarating na ako sa bahay ng kapatid ng biyanang ko. Natuwa naman ako dahil 5 kabahayan ang nakatirik malapit sa kanilang bahay. Hindi katulad noong una na iisa lamang ang mga kapitbahay nila. Malaki ang bahay nila at mukhang sementado. Naisip ko na may kaya ang pamilya nila. Panalangin ko na lamang na sana ay maayos silang makisama at mababait. Pagtigil ng sasakyan ay hustong bumaba ako at nag-abot ng bayad. Agad lumabas ng bahay ang 2 ginang at ginoo at kitang-kita ko na kamukhang kamukha sila ng biyanang ko at magiliw silang ngumiti sa akin pagkatapos ay sinalubong ako. Kaagad akong nagmano, bumati at yumakap sa kanila ng mahigpit. Doon ko naramdaman kung gaano sila kabait sa akin. Pumasok kami sa loob ng bahay at talagang nagulat ako nang makita ang mga antigo nilang kasangkapan. At kahit may kalumaan na, ay nananatili pa ring matitibay at makikintab. Walang alikabok o anumang dumi. Pagkaupo ko sa kahoy na upuan, ay inanyayahan nila akong dumulog sa pagkainan para makakain dahil natitiyak nilang nagugutom ako dahil sa biyahe. Nagsalo-salo kami sa mesa at takam na takam ako nang makita ang hipon at isdang kinilaw, pati na rin ang nilapay na kilala bilang laing. Habang kumakain ay tinanong ako nila, at kamusta na ang buhay ko sa amin. Nagkwento ako ng mga positibong nangyari sa akin, pati sa trabaho ko at talagang natuwa sila sa magandang kapalaran namin ng tatay ko. Bagamat masakit pa rin sa akin ang pagkamatay ni Mercedes, ay pinalakas ko pa rin ang loob ko. Humanga sila sa dedikasyon at pagtsatsaga ko kahit nawalan na ako ng asawa. Bukod doon ay humanga din sila sa katatagan ng samahan namin ng tatay ko. Matagal nang namatay ang nanay ko simula noong 10 taong gulang pa lang ako, dulot ng matinding karamdaman. Kaya naman tumayong ama at ina ang tatay ko at pinilit niya akong igapang sa kahirapan. Iyon din ang rason kaya naging independent ako at nasanay na alagaang mag-isa ang sarili, lalo na kapag nagkakasakit ako dahil na rin sa uri ng trabaho ng tatay ko. Madalas siyang umuuwi ay gabi na, nabuhat sa trabaho, at madalang na rin kami na magkabanding tuwing walang pasok. Pero sa kabila ng lahat ay hindi pa rin nawawala ang respeto ko at pagmamahal sa kanya sa kabila ng marami niyang pagkukulang sa akin. Sa pagpapatuloy ng aming pagkukwentuhan, ay natanong ako ng kapatid ng biyanang ko na si Aling Lupe kung may napupusuan na ako na iba. Subalit humiling ako at nabanggit na wala pa iyon sa isip ko dahil gusto ko munang ayusin ang buhay ko at makaipon ng sapat na pera. Napahalakhak si Ginoong Ramila at pinayuan ako na walang masama kung manliligaw ako dahil bahagi iyon ng pagiging binata at saka hindi na ako habang buhay na mag-isa. Kailangan ko rin na makakatuwang at magiging anak. Sumabat si Aling Lupe at kumontra kay Ginoong Ramila, kaya naman hindi ko na napigilang mapahalakhak sa ekspresyon ng kanilang mga muka at tono ng pagkakasalita. Pagkatapos namin kumain ay tumulong na muna ako sa pagliligpit ng mga pinagkainan bago itinuro sa akin ni Aling Lupe ang aking magiging silida. Pumasok ako sa kwarto at nakita ko na maaliwalas ang silida. Ipinatong ko sa mesa ang bag at pagkatapos ay humiga na ako sa kama. Napakalambot ng kutsyon kaya hindi ko na mapigilang makatulog. Hindi na ako nakapaglinis ng katawan at nakapagpalit ng damit. Hindi na rin ako nakapagsipilyo ng ngipin dahil talagang pagod na pagod ako sa biyahe. Hindi ko na namalayan ng oras basta nagising na lamang ako noong narinig ko na tumilaok na ang manok sa labas ng bahay.
Bumangon ako at pupungas-pungas. Lumabas ako ng silid at inabutan ko na nagkakapi ang magkapatid. Bumati ako sa kanila at napansin na nakagayak na ang mga damit nila patungo sa bukid, maging ang pagkain para sa pananghalian. Naisip ko na sumama sa kanila para na rin makagala ako at makatulong sa kanila sa pagtatrabaho dahil iyon naman talaga ang layuning pagpunta ko roon. Nag-alangan pa si Ginoong Ramil na isama ako sa bukid dahil hindi ako sanay sa pagsasaka, pero mapilit ako kaya marahil ay pumayag na din ito. Pinagbaon niya ako ng pagkain, pati na rin salakot, bimpo, tubig at karit. Nag-almusal ako pagkatapos ay mabilis na naligo at nagpalit ng damit. Kasunod nun ay sumama na ako sa kanila sa bukid. Sumakay kami ng tricycle at pagsikat pa lang ng araw ay nakarating na kami sa bukid. Marami palang mga kasamahang magsasaka ang magkapatid. At doon ko nakilala si Roy na may kabataan sa akin ang edad. Anak siya ng magsasakang kumpare ni Ginoong Ramil. Hindi na siya pinalad na makapag-aral kaya naman tumutulong na lamang siya sa bukid. Hinikayat ko siyang mag-aral sa TESDA, subalit tumanggi siya dahil ayaw niyang mapalayo sa kanyang inang sakitin. Siya ang panganay habang nag-aaral pa lang sa elementarya ang maliliit niyang mga kapatid, kaya sa kanya lahat ang mabibigat na responsibilidad. Nakapagpalagayang loob kami at siya pa ang nagbigay sa akin ng kapirasong telang ibinigkis ko sa mga daliri ko sa kamay. Mangyari kasi nga napuruhan ako ng karit at napakaraming hiwa at sugat sa daliri ko. Halatang hindi ako marunong sa pagtatrabaho sa bukid. Mabuti na lang at tinuruan ako ni Roy sa tamang paggamit ng itak at karit. Hindi nagtagal at natuto na rin ako at namangha ang magkapatid sa pagtsatsaga at kasipagan ko ng mga sandaling yon. Dumako ang tanghali at sumilong kami sa isang maliit na kubo kung saan kami nagtanghalian. Samantalang ang ibang magsasaka naman ay nagtungo sa lilim ng isang malaking punong kahoy at doon nagpahinga at kumain ng pananghalian. Hindi pa natatagalan ay naubos ang kinakain ko nang bigla ko nga may masulya pang magandang dilag na dumaan sa dulong bahagi ng pilapila. May dala siyang payong at mukhang nagmamadaling maglakad. Abot tanaw ko ang dalaga kaya bigla kong kinlabit ni Roy at binulungan. Nakita din niya ang babae subalit naglaho ito nang dumaan sa mapunong lugar. Pinagbibiro niya pa ako na mukhang nahumaling ako sa dalaga pero binalaan niya ako na wag nang magtangkang sundan ang babae dahil baka engkanto o multo iyon. Siniko ko siya at hindi ko na siya pinansin pa. Nang makatapos kaming lahat ng pagkain ng tanghalian, nagpalipas muna kami ng kaunting minuto bago bumalik sa palayan. Nanibago ang katawan ko dahil hindi ko na nakagawian ang ganoong klase ng trabaho. Kaya kahit papaano ay sumasakit ang likuran ko sa maghapong pagyukod at paggapas ng palay habang nakabilad sa sobrang init ng araw. Alas 4 ng hapon nagsipag-uwian kaming lahat at hindi ko na muling nasilayan ang magandang babae. Hindi ko man lang nabanggit sa lolo at lola ko ang tungkol sa babae sa may pilapila. Iniisip ko na baka ordinaryong babae lamang iyon pero talagang kahali-hali na ang taglay niyang kagandahan. Umuwi kami sa bahay at nagsalo-salo sa pagkaing hapunan at bago ako matulog ay kusa akong hinilot ni Aling Lupe. Naramdaman ko na sanay siya sa paghihilot. Nagkwento pa siya sa akin na dati pala siyang manghihilot sa mga nababalian at may sakit na bata. Subalit noong tumagal ay tumigil na din siya at tumulong na lamang kay Ginoong Ramil sa bukid. Hinagod ni Aling Lupe ang aking buong likod. Lumagatok ang buto ko at naalis ang matinding sakit. Matapos niya akong hilutin ay nagpasalamat ako sa kanya at nagtungo sa kwarto. Naramdaman ko na wala lahat ng sakit sa aking katawan at talagang guminhawa ang aking pakiramdam.
Naging masarap ang pagtulog ko ng gabing yun. Lalo pat walang mga kuliglig at humuhuning ibon sa paligid. Kinaumagahan, huli akong nagising at hindi ko naabutan ang magkapatid sa bahay. Napasarap ang tulog ko at tila hindi ko na sila naabutan talaga. Maaga silang nagtungo sa bukid kaya nagmamadali akong mag-almusal, maligo at magpalit ng damit bago ako lumabas ng bahay. Medyo malayo-layo din ang bukid at sa kamalasan ko ay wala pa akong masumpungang tricycle driver kahit sa may labasan ng kakahuyan, kaya wala akong ibang pagpipilian kundi ang maglakad. Noong nasa kalagitnaan na ako ng daan ay biglang sumagi sa isip ko ang sinabi ni Roy na may shortcut para mapadali akong makarating sa bukid. Kailangan kong dumaan sa may tabing ilog at baybayin ang daan dahil may nilulusutan daanan sa lugar na iyon na konektado sa bukid. Nagbabakasakali ako at sa may tabing ilog nga. Doon ako dumaan. Hinawi ko ang daan at lumakad ako sa may bahaging buhanginan at laking gulat ko sa aking nakita. Natigilan ako at halos dumagundong ng malakas ng kaba ang dibdib ko. Napansin ko ang isang hubad na katawan ng isang babaeng naliligo sa ilog. Namula ako sa sobrang hiya nang mapagmasdan ko ang malulusog niyang dibdib at malapor sila ng kutis. Noon lamang ako nakakita sa personal ng hubot-hubad na katawan ng isang magandang babae. Lumingalinga ako sa paligid at inalam ko kung may ibang tao sa lugar. At nagpasalamat naman ako dahil wala akong nakita. Sumandali akong nagtago sa may bahaging batuhan at doon ko siya pinanood. Natutukso akong lapitan siya subalit hindi ko yun ginawa. Natakot ako baka mag-iskandalo siya kapag nakita niya akong nakapanood sa kanya. Makalipas ang ilang minuto ay umahon siya sa tabing ilog at doon ko lalong pinaglabanan ang tukso at kamunduhan sa isip ko nang makita ko ang kabuuan ng kanyang pagkababae. Napakakinis at wala akong makitang malalagong buhok sa masiselang bahagi ng kanyang katawan. Napatulala ako nang makita ang napakagandang hubog ng kanyang katawan at nang dumako ako paitaas para masilayan ang mukha niya ay kaagad ko siyang nakilala bilang magandang dalagang naglalakad sa may pilapilan. Nanatili ako nakapanood sa may batuhan habang pinagmamasdan ko ang kanyang pagbibihis. Hindi nagtagal ay lumingalinga siya sa paligid kaya yumukod ako sa malaking batuhan at nagkrus ng makailang beses sa sobrang kaba. Maingat akong nag-angat ng tingin pero pagsilip ko ay nawala ang babae. Inilibot ko ang tingin ko subalit hindi ko na siya matagpuan kaya umalis na ako sa batuhan at nagmamadaling naglakad hanggang sa masumpungan ko ang maliit na daan na nagbabadya bilang lagusan. Sumuot ako sa dalawang malalaking punong kahoy at pagkatapos ay nakita ko na ang malawak na bukid. Pagkakita sa akin ni Roy ay kaagad niya akong sinigawan at kinawayan. Nabuhayan pa ako ng loob ng batiin ako ng magkapatid na abala sa paggagapas ng palay. Inabot kami ng tanghalian subalit wala akong kibo at hindi rin ako nagsasalita. Nanibago sa akin si Roy at tinanong niya ako kung may problema ba ako. Kaya napilitan na akong magsalita at ipinagtapat ko sa kanya ang mga nakita ko. Iyon ang dahilan kung bakit napabulala siya ng malulutong na paghalakhak at inakusahan niya ako na mamboboso. Medyo nainis ako at sinigawan ko siya para tumahimik dahil nakakahiya rin sa mangilang-ngilang magsasakang nakakarinig sa boses niya. Ayaw ko rin naman iyon malaman ng lolo at lola ko dahil ayokong mapahiya at makarating sa tatay ko ang bagay na iyon. Baka isipin nila na bastos at manyakis ako. Tumigil sa pagbibiro si Roya at inimbitahan ako nga dumaan sa kanilang bahay para ipakilala sa tatay niya. Ang tatay niya ay magmumutya at manggagamot. Naisip ni Roy na baka namamaligno na ako
dahil karamihan ng mga hindi niya nakikilalang estranghero at estranghera na dumadaan sa bukid ay hindi mga tao. Minsan nang may nabiktima ang mga duwende at maligno sa isang magsasaka at kamuntik pang madala sa kaharian ng mga ito. Kaya ipinagbigay alam niya iyon sa kanyang ama. At hindi nga nagtagal ay nailigtas nito ang magsasaka sa hipnotismong ginawa ng mga maligno. Hindi naman ako masyadong paniwalain sa mga maligno o laman lupa, pero pinagbigyan ko ang alok niya sa akin. Sumapit ang dapit hapon. Medyo napatagal ang kasipagan ko, kaya lumagpas ako sa oras ng pagtatrabaho. Nagpaalam ako kina Aling Lupe at Ginoong Ramil na matatagalan ako bago umuwi dahil dadaan muna ako sa bahay ni Roy, kaya mauna na sila sa pag-uwi. Sumang-ayon naman silang dalawa, kaya nauna na silang maggayak ng mga dala nila. Naiwan kami ni Roy sa bukid at nag-umpisa na din kaming maggayak ng mga gamit. At nang naglalakad na kami sa pilapilan ay hustong may nakasalubong kaming magandang dalaga na may bitbit na basket na puno ng mga gulay. Pag-angat niya ng tingin ay nagimbal ako ng masilayan ang babaeng nakita ko naliligo sa ilog. Lumakas ang tibok ng puso ko at nang magtama ang paningin namin ay ganoon na lang katindi ang samot-saring pagkaumahaling at pagnanasa ko sa kanya. Inilahad ko ang mga kamay ko at nakipagkilala sa kanya. Tinanggap naman niya ang mga kamay ko at nakilala ko siya bilang si Cristal. Naramdaman ko ang init at lambot ng kanyang palad na masarap pisil-pisilin. Nabanggit pa niya sa akin na nakatira siya sa may paanan ng bundok. Umubo si Roy at doon ko na lang naisip na nakasama ko pala siya. Kamuntik ko na siyang makalimutan at para makabawi ay pinakilala ko siya kay Cristal. Hindi naman naging matagal ang pag-uusap namin dahil mabilis na nagpaalam sa amin ang dalaga dahil kinakailangan niya ng makauwi dahil magluluto pa siya ng paboritong pagkain ng kanyang nobyo. Pagkaalis niya ay parang nadurog ang puso ko sa mga narinig ko. Pero pinayuhan ako ni Roy, nakalimutan ko na si Cristal at marami pa akong ibang makikilalang babae. Subalit buo pa rin ang loob ko na makikita ko pa siya sa kasunod na araw at umaasa ako na magiging magkaibigan kami. May kalayuan din ang bahay ni Roy at halos palubog na ang araw nang makarating kami sa bahay nila. Nakilala ko ang tatay niya bilang si Mang Joseph. Marami siyang halamang gamot at mga alahas sa katawan na mistulang mga agimat. Ipinagtapat naman ni Roy ang tungkol kay Cristal at kung papaano namin siya nakilala. Inobserbahan ako mabuti ni Mang Joseph at tinanong ko tinitigan ko sa mata ang dalaga. Nagsinungaling ako pero hindi ako nakawala sa mga tingin niya at tila nabasa niya ang laman ng aking isip. May kinuha siya sa baul, isang antigong kutsilyo na may magandang disenyo sa hawakan nito at sinabing gamitin ko ang kutsilyo sa oras ng kapahamakan. Hindi siya nakatitiyak pero nakaririnig siya ng mga usap-usapan sa mga pasyente niya na di umano ay may gumagalang mandurugo sa kanilang lugar at nambibiktima ng mga kabinataan. May mga lalaki na tatagpuan na kung saan saang sulok na may kagat sa leeg o di kaya ay parang sinipsip ang dugo ng matulis na bagay buwat sa dila nito. Nagtaka ko kung anong mandurugo kaya tinanong ko kung anong klaseng aswang ang ganoong uri ng nilalang at paano ito mapapatay. Tumugon siya sa akin na may kasiguraduhan at katalinuhan. Ayon sa kanya, ang mandurugo ay nagaanyong magandang dalaga na bumibihag sa puso ng mga kalalakihan. Subalit kapag kumagat na ang dilim ay nagiging vampira ito. Pagsapit ng gabi bago sila maniig ng kanyang kasintahan, ay nakikipaghalikan ang mandurugo kung saan sinusugatan nito ang leeg para makasipsip ng dugo o di kaya may matulis itong ngipin at dila na ipinapasok sa bibig ng lalaki para makakuha ng sariwang dugo hanggang sa malagutan ng hininga ang naturang lalaking biktima. Kung isa mang mandurugo si Cristal,
ay ang tanging paraan lamang para mapatay ito ay maputol ang dila nito at masaksak siya sa dibdib gamit ang matalas na kutsilyo. Base sa salaysay ni Mang Joseph ay napagtanto ko na meron pala talagang vampira sa mundo. Inakala ko ay imahinasyon lamang ang mga ganoon at kwento ng mga matatanda ang mga ganoong uri ng alamat para takuting wag lumabas ng bahay ang mga bata. Hindi pa rin ako nakakasigurado na mandurugo si Cristala, pero malalaman ko na lamang ang katotohanan kapag naihatid ko siya sa kanilang bahay. Nagpasalamat ako kay Mang Joseph at nagpaalam na ako sa kanilang dalawa ni Roy bago ako umuwi sa aming bahay. Kinagabihan, hindi ako makatulog ng maayos dahil dinalaw ako ng kakaibang panaginip. Ayon sa panaginip ko ay nasa kwarto kami ni Cristal kung saan kami nagniniig. Nakaibabaw siya sa akin habang naguhubad ng damit. Kitang-kita ko ang magandang hugis ng bote niyang katawan na mas lalong nagpainit sa aking katawan. Hinalikan niya ako sa labi at hinalukay ng dila niya ang bawat sulok ng bibig ko na para bang may hinahanap. Ipinikit ko ang aking mga mata at pinakiramdaman ang mainit niyang mga halik. Subalit nagulat ako nang makaramdam ako ng sakit dahil panay ang pagkagat niya sa mga labi ko. Iminulat ko ang aking mga mata at nakita ko ang kanyang nagbabagang mapupulang mga mata. Kumawala siya sa bibig ko at naramdaman ko na nagdurugo ang mga labi ko. Namilog ang mga mata ko nang makita na humahaba ang mga kuko niya sa kamay. Sumigaw ako ng pagkalakas-lakas pagkatapos ay pinagkakalmot niya ako sa may dibdib. At dahil doon, napabalikwas ako sa kama. Basang-basa ako sa pawis at hindi ko mapaliwanag ang pagririgo doon ng aking puso. Saglit akong napatulala sa isang tabi at pagkatapos ng ilang minuto ay nakahinga na ako ng maluwag. Bumalik ako sa sirkulasyon at hindi ko na magawang makatulog ng maayos. Inabot pa ako ng 2:00 bago tuluyang nakatulog. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Pupungas-pungas akong bumati sa magkapatid pero hindi ko pinahalata ang pagkabalisa sa nagdaang panaginip ko. Sumama akong muli sa kanila sa bukid dahil iyon ang pagkakataon ko para masilayan muli si Cristal at makahingi ng tulong kay Roy kung sakali man na vampira si Cristal. Dinala ko ang binigay sa aking kutsilyo ni Mang Joseph at nang makarating kami sa bukid ay umakto ako ng normal habang kasama ko si Roy. Katulad pa rin ng dati. Gumagapas kami ng palay at nang dumako ang tanghali ay kumain kami ng pananghalian. Sumapit na naman ang hapon at maaga kaming nakapagligpit ng mga gamit. Hindi ako sumabay sa magkapatid sa pag-uwi at inabangan ko si Cristal na dumaan sa may pilapilan. Bandang 4:00 siya dumadaan doon kaya naghintay pa ako ng ilang minuto. Maya-maya nga ay pinayuhan na akong umuwi ni Roy at tigilan na ang pagkahumaling kay Cristal. Pero nagmatigas ako at pinagpatuloy ko ang plano hanggang sa lumitaw si Cristal na may dala na namang basket ng gulay. Tinulungan ko siyang magdala ng basket at makulit akong nagrepresentang ihahatid siya sa kanilang bahay bilang pakikipagkaibigan. Nung una ay hindi siya pumayag dahil siloso ang nobyo niya at baka mapagalitan siya kapag nalaman na nagpahatid siya sa ibang lalaki. Pero dahil sa magaling akong mambola ay napapayag ko na rin siya. Ganoon na lang ang inis sa akin ni Roy pero dahil kaibigan ko siya at ayaw niya akong iwan na mag-isa ay sumama na rin siya sa akin sa paghahatid kay Cristal. Naglakad kami hanggang sa paanan ng bundok at doon na mismo kami nilubugan ng araw. Pinatuloy niya kami sa kanyang kubo at maingat na itinago sa paningin ng kanyang nobyo. Sa may kusina niya kami pinagtago noong kumakain sila ng hapunan ng nobyo niya at naghihintay pa kami ng ilang sandali bago niya kami sinenyas ang lumabas na sa pinagkukublihan namin. Pinayuhan ako ni Roy na umuwi na subalit napukaw ang atensyon ko sa isang bukas na pinto.
Napuno ako ng kuryosidad at dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Galit na galit sa akin si Roya dahil pinipilit niya na akong lumabas ng bahay. Natitiyak niya nga may masamang mangyayari sa akin, pero pinagpatuloy ko pa rin ang katigasan ng aking ulo. Sumilip kami sa loob at nakita namin ang hubad na katawan ni Kristal habang nakaibabaw sa kanyang nobyo. Minamasahe niya ang dibdib nito at panay ang pag-ungol ng lalaki. Walang ano-ano ay tinanggal ni Kristal ang pang-ibabang saplot ng lalaki at pagkatapos ay yumukod siya at pinaghahalikan ito sa labi habang hinahawakan niya ng mahigpit ang leeg nito. Makailang beses pang umungol ang lalaki hanggang sa tumigil sa paghalik si Kristal. Subalit naging gulat namin nang biglang humaba ang dila nito na malakarayom na muling pumasok sa bibig ng lalaki at sinipsip ang dugo nito mula sa bibig. Hindi na nakapalag ang lalaki at dire-diretso si Kristal na sinisipsip ang dugo nito hanggang sa mamutla ito at umusli ang mga mata. Kinilabutan kami ni Roy kaya nagmamadali kaming lumabas, kaso sa kamalas-malasan ay nasipa ko ang lamesa sa sala at lumikha iyon ng ingay. Nagmamadali kaming lumabas ng bahay subalit bigla na lang kaming nakarinig ng boses at boses iyon ni Kristal. Pagtalikod namin ay natagpuan namin siyang nakasandal sa may pinto. Hubad ang katawan at pinupunasan niya ang kanyang bibig na may bahid ng dugo. Tinawag niya ang aking pangalan at nakipagtitigan sa mga mata ko. Pilit naman akong hinihila ni Roy subalit may kung anong hipnotismo ang bumabalot sa buong katawan ko at hindi ko magawang tumanggi kay Kristal. Lumapit ako sa kanya subalit mapilit si Roya. Ibinato niya kay Kristal lahat ng kasangkapang mahawakan niya, kaya nagalit si Kristal at hinawakan ng ubod lakas si Roya. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto ng bahay at doon itinapon sa labas si Roya. Kasunod nun ay ang pagsarado niyang mabuti ng pinto upang hindi makapasok sa loob ng bahay ang kaibigan kong si Roya. Kahit nakita ko ang buong pangyayari ay hindi ko magawang lumaban kay Kristal dahil nasa ilalim ako ng kapangyarihan niya. Dinala niya ako sa mahabang lamesa sa may sala, subalit sumandal kaming dalawa sa dingding at pinulungan niya ako sa aking tenga. Nabanggit niya sa akin na alam niya matagal na akong may lihim na pagtingin sa kanya simula pa nang makita ko siya sa may pilapilan. Alam din niya na binubusuhan ko siya sa ilog pero hindi siya nakaramdam ng anumang galit. Bagkus ay natuwa siya dahil naakit ako sa kanyang alindog. At dahil wala na ang kanyang nobyo, ay wala na makakapagpahiwalay pa sa aming dalawa. Naging mapangahas siya. Sinapunutan niya ako bago hinalikan sa labi. Napakainit at marubdob ang halik. Tumagos iyon sa katawan ko. Lalo pa akong nag-init ng dilaan niya ng paulit-ulit ang aking leeg bago niya ako tinulak sa lamesa at umibabaw siya sa akin. Hinimas-himas ko ang kanyang mga dibdiba at ramdam na ramdam ko kung gaano iyon kalambot. Hinalik-halikan pa niya ako at nang paulit-ulit sa dibdib ko pababa sa pusod. Napapapikit ako sa ligayang hatid na ginagawa niya sa akin. Pero nang dumapo ang labi niya sa labi ko, ay doon ako nagising sa katotohanan, lalo nang maramdaman ko na parang may tumutusok sa bibig ko. Dali-dali kong hinagilap ang kutsilyo sa tagiliran ko at pilit ko siyang itinulak, pero malakas siya. Kaya buong tapang ko siyang sinaksak sa dibdib. Ilang beses ko yung ginawa hanggang sa tumalsik sa mukha ko ang dugo niya. Itinulak ko siya sa abot ng makakaya ko at bigla siyang bumagsak sa sahig. Eksaktong kamuntik nang masira ang pinto pagkatapos nitong bumukas matapos ang maraming beses na pinaghampas ito ni Roya. Inabutan niya ako na inuundayan ng saksak sa dibdib si Kristal. Nagkalat na ang dugo sa sahig at inawat niya na ako at pinayuhan niya akong umalis na at hayaan na lang namin na Diyos na ang magparusa sa kanya. Humihinga pa noon si Kristal pero mahina na siya para makabangon pa. Tumalima ako kay Roy at nagmadali na kaming kumaripas ng takbo. Dumaan kami sa may tabing ilog at naghugas ako ng katawan.
punong-puno ng mantsa ng dugo ang damit ko. Noon ko lamang naranasan ang manakit ng ibang nilalang, pero hindi ako nagdalawang isip dahil alam ko na tama lang ang ginawa ko at nararapat lamang na putulin ang kasamaan ni Kristal bago pa may panibagong biktima na naman ang mapatay niya. Nagsisi ako at nakonsensya. Hindi ko dapat pinagtaksila ng asawa ko kahit matagal na itong patay. Masyado ako nga nagpatukso sa isang aswang. Lumipas ang ilang araw at nakarating sa bukid ang usap-usapan ukol sa natagpo ang mga bangkay sa isang kubo sa paanan ng bundok. Nakita ang naaagnas na bangkay ng isang lalaki, gayon din ang hubo at hubad na katawan ng bangkay ng isang babae, at hindi malaman ng otoridad kung sino ang may motibo sa pagpatay. Hindi na ako nagsalita noon pero alam namin ni Roy ang totoo, kaya nagpatay mali siya na lang kami at nagpatuloy sa pagtatrabaho sa bukid. Parang kusang namatay na lamang ang balita at hindi kami nakarinig ng mga usapan kung nahuli ang nakapatay kay Kristal pati sa nobyo nito, kaya binaliwala na lamang namin iyon. Ang mahalaga ay nailigtas namin ni Roy ang aming mga sarili at nakatulong pa kami upang malutas ang krimen ng pagpapatay ng mga lalaki dulot ng isang mapanlinlang na vampira na nagkakalat ng dilim. Lumipas ang isang araw ay may natanggap akong mensahe buwat sa aking ama at pinapabalik niya na ako sa aming lugar upang makapag-apply ako sa panibagong trabaho. Dagdag pa niya na namimiss niya na ako, lalong-lalo na ang mga niluluto kong pagkain para sa kanya. Hindi na ako nag-atubili pa dahil matagal-tagal na rin ang inilagi ko sa pagbabakasyon sa probinsya at aaminin ko na marami akong natutunang aral na pwede kong baunin sa pag-alis ko. Lumipas pa ang 3 araw bago ako nagdesisyon na umalis at bumalik sa aming bayan. Sigurado ako na bagay na iyon ay kailangan ko rin para makapagpahinga ng natitirang araw pa bago ako bumalik at maghanap ng trabaho sa aming bayan. Nagpaalam ako kay Roy, partikular na din sa kanyang ama. Isinauli ko ang kutsilyo pero ibinigay niya na iyon sa akin bilang pabaon para maprotektahan ko ang aking sarili sa anumang panganib o banta. Nagpasalamat ako sa kanya at bago pa ako umalis sa bahay nila ay inusalan niya ako ng orasyon bilang proteksyon ko para hindi ako dapuan ng matinding karamdaman at malayo ako sa mga masasamang elemento. Kasunod nun ay matiwasay akong lumisan sa kanilang bahay. At ang huli kong kinausap ay ang mga kapatid ng aking biyanan. Humingi ako ng paumanhin sa mga nagawa ko pero mabilis din nila akong napatawad. Lalaki daw ako at talagang nagiging marupok din kung minsan. Naging sentimental ako at mabigat sa loob ko na iwan sila pero tinanggap ko yun para sa magiging kapalaran ko sa aming bayan. Nangako ako sa kanila na muling bibisita para matulungan sila sa pag-aasikaso sa bukid na lubos naman nilang ikinatuwa. Pagkarating ng tricycle na aking inarkila ay umalis na ako doon. Samantala, naghahanap ako ng maayos na trabaho na walang malubhang nangyari sa akin at kahit na kailan ay hindi ako ginambala ng masamang elemento at hindi ako nilapitan ng anumang kapahamakan tulad ng hold up, pagtitripan ng mga adik o masasamang tao. Paminsan-minsan ay bumibisita ako sa probinsya para makadalaw din sa bukid. Nagkaroon na pala ng sariling pamilya si Roy at naging panadero na pala siya sa bakery doon sa bayan. Pero sa dating bahay pa rin siya nakatira, kapiling ang kanyang sariling pamilya. Samantalang kasama naman ng tatay at nanay niya ang kanyang bunsong anak sa malayong lugar at doon na sila mismong naninirahan. Sa tuwing nagkikita kami ni Roy ay waring bumabalik sa alaala ko ang mga nangyari noon at sa tuwing nakatanaw ako sa may pila-pilan, hindi ko maiwasan na makita sa memorya ko ang imahe ni Kristal na nakamasid sa akin sa malayo habang may bitbit na basket na puno ng mga gulay. Minsan hindi ko maiwasang maisip ang mga posibilidad. Kung hindi sana kampo ng kadiliman si Kristal at wala siyang nobyo, ay sakaling may posibilidad na nagkatuluyan kami. Pero may ibang plano para sa akin ang tadhana
at nagpapasalamat ako na nakamit ko ang pangarap ko sa kabila ng malagim kong karanasan sa isang mandurugo. Pero sa kabila nun ay inakala ko na hindi na ako makakasagap ng kakaibang kwento ng kababalaghan sa probinsya. Subalit laking gulat ko na lang nang may mabalitaan ako ukol sa nakababata kong pinsan na si Angelito. Dumako ang taong 2007 at napag-alaman ko na nakapangasawa pala si Angelito na nagmula sa probinsya ng aking biyanan at nakilala niya at naging katrabaho. Noong panahong bumisita siya sa amin ay inakala ko na bigla na lang siyang nagbakasyon sa San Carlos. Subalit laking gulat ko na inihatid pala niya doon ang kanyang kasintahan at kinalaunan ay napangasawa na rin niya. Nanirahan sila sa San Carlos at doon nagsimula ang panibagong buhay. Nagpatayo ng bahay si Angelito at tumer silang mag-asawa malapit sa may tabing dagat. Matapos noon ay nabuntis niya ang kanyang asawa. Medyo mataas ang bahay nila dahil napagsiguraduhan ni Angelito na kapag tumaas ang tubig o nagkabagyo ay hindi sila aabutin ng baha. May mga kapitbahay naman sila kaya panatag si Angelito na naiiwan niyang mag-isa ang asawa niyang si Clara sa kanilang bahay sa tuwing maaga siyang pumapasok sa trabaho sa bayan. Sumapit ang isang araw at medyo ginabi sa pag-uwi si Angelito dahil kinakailangan niyang mag-overtime para makasahod ng malaki na iniipon niya para sa panganganak ng kanyang asawa. Inabutan niyang namimilipit sa sobrang sakit si Clara na nakahandusay sa sahig doon sa sala. Inalalayan niya itong makaupo pero nasipat niya na mainit ang noo nito, pati na rin ang leeg, kaya dali-dali siyang nagtungo sa kusina at kumuha ng palangganang may lamang tubig at bimpo. Pagbalik niya sa sala ay pinunasan niya ang katawan ni Clara, subalit paglingon niya sa dakong sahig na may kawayan ay may nakita siyang nakalawit na mahabang sinulid na kulay pula. Lumapit siyang mabuti at pinagmasdan iyong mabuti. Nang rumihistro sa isip niya kung anong klase iyon, ay napasigaw siya at dali-daling kumuha ng itak sa may kusina. Hindi sinulid ang nakita niya kundi malakarayom na dila. Sumisilip siya sa sahig at nakita niya sa may silong nila ang isang lalaking magulo, makapal at malaalambring buhok. Namumula ang mga mata at nangingintab sa sobrang kaitiman ang balat. Nakakasigurado siya na aswang iyon, kaya naman walang habas niyang tinaga ang mahabang dila at dahil doon ay umalingaw-ngaw ng malakas ang aswang. Hinila nito pababa ang kanyang naputol na dila at nagmamadaling umalis sa silong, samantalang kumaripas naman ng takbo si Angelito palabas ng bahay para mahuli ang aswang. Subalit nabigo siya nang mapansin niya na parang palos na naglaho na lamang itong parang bula. Bumalik siya sa sala at inabutan niyang pinapawisan si Clara. Sinipat niya ang noo nito at naramdaman niyang humupa na ang lagnat nito at hindi na rin siya namimilipit sa sobrang sakit ng tiyan. Sa sumunod na araw ay hindi muna pumasok sa trabaho si Angelito. Tumawag siya gamit ang cellphone at kinontak ang pamilya ng asawa niya. Pagkatapos ay kumuha siya ng albularyo at kinonsulta ang nangyari. Binigyan siya ng botilyang may lana at buntot pagi sakaling may aswang na namang maninilong sa asawa niya. Naghagis din ito ng asin sa bawat sulok ng bahay at naglagay ng nakabaliktad na walis tingting sa bawat pinto ng kabahayan. Pagkatapos ay may binigay na langis na pampahid para kay Clara bilang pantanggal ng sakit at panghihilab. Hindi naman tumanggap ng pera o anumang bagay ang albularyo, kaya nagpasalamat na lamang sa kanya si Angelito. Lumipas ang 2 araw ay dumating ang 2 nakababatang kapatid ni Clara na sina Erwin at Sarah. Pansamantala muna nilang maninirahan doon hanggang sa makapanganak si Clara para naman may katuwang si Angelito sa pag-aalaga niya rito. May padala din ng mga prutas at pagkain ang mga magulang ni Clara. Kahit papaano ay gumagaan ang pakiramdam ni Angelito at nababawasan ang isipin niya ukol sa pagbabantay sa kanyang asawa.
Tuwing sumasapit ang gabi ay nakikiramdam sila sa mga kaluskos at ingay sa labas, maging sa silong, dahil nag-aalala sila na may umaaligid pa ring aswang kay Clara, lalo pat hindi pa ito nakakapanganak. Sa awa ng Diyos ay wala naman silang nakaengkwentrong aswang sa mga kasunod na araw, pero nagulat sila sa nabalitaan nilang usap-usapan ng mga tao. Kamakailan ay may natagpo ang bangkay ng aswang sa kalapit bahay. Duda ng karamihan ay aswang na maninilong iyon, at binalak nitong patayin ang misis na buntis. Natagpuan na lamang ang bangkay ng aswang sa buhanginan, nalaslas ang leeg at putol ang dila. Doon laki ang mga mata ni Andrew at naisip niya na posibleng ang aswang na yon ang nanubok na kamuntik ng pumatay sa sanggol ni Clara. Nagpasalamat siya at napatay na rin ng aswang. Natahimik na ang pagbubuntis ng kanyang asawa. Hindi nga nagtagal at nakapanganak na si Clara ng isang malusog na sanggol na babae. At simula nang mamatay ang aswang ay wala nang sumunod pa dito para kumain ng mga tao. Natuwa naman ako sa kapalaran ng aking pinsan dahil nailigtas ang buhay ng kanyang anak laban sa aswang. At dito na po natatapos ang kwento namin. Gayon din ang karanasan ng pinsan ko noong manirahan silang mag-asawa sa probinsya ng San Carlos, ang probinsya ng aking biyanan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.